Hey mga brods, may balita nga po tayo dito kay The Beast, Calvin Abueva. Alam mo naman natin si Calvin, isa yan sa mga core talaga and inaasahan ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Pero di nyo ba alam mga brods na binabalak din ng SMC team na what if itong si CJ Perez ang nasa Magnolia and itong si Calvin Abueva ay nasa SMB. Ito lang naman ay isa rin sa mga plano ng SMC teams na 3-team trade na gusto nilang gawin. Pero iniisip din nila ang Magnolia loaded na sa guards and ang laruan kasi ni Perez ay guardia rin. Pero si The Beast, power forward kasi ang laruan po neto ni Calvin Abueva, hindi na rin naman guardia. Although yes, tumataas ang posisyon ni Calvin sa 2 and 3, pero yan kapag may import conference mga kabrods. Pero pwede itong mangyari kung itong SMB nga daw ay may i-add silang forward dito po sa Magnolia Hot Shots. Kaya nga, bali ito, CJ Perez plus forward to Hot Shots mga kabrods and Abueva to SMB. So pag-usapan nga natin kung itong si Calvin ay matuloy sa SMB, mga brods, mas lalo talagang lalakas ang SMB, lalong-lalo na sa ilalim. Bruin nyo, nandiyan na si Jonmar Fajardo na talagang nagdo-dominant dito sa ilalim, tapos dadagdagan mo pa ng The Beast Calvin Abueva na kahit 6'3" or 6'2" ang height, nakikipagpalitan talaga ng muka dito sa mga imports natin, mga power forwards natin na mas malalaki sa kanya mga kabrods. Syempre, mahirap man isipin na ito pong si Calvin iwan talaga ng hot shots, pero ito ay what if lang kung itong plano ng SMC team ay mangyari mga kabrods. And alam naman natin, ang hot shots, isa rin ito sa mga nangangailangan talaga ng scoring mga kabrods. Si Calvin, yes, alam naman natin may scoring si Calvin all around mga brods, pero hindi naman siya ganoon ka-scorer na katulad ni CJ Perez. Kaya nga kung itong si Perez ay mas babagay nga daw sa Magnolia kung tutuusin mga kabrods. So ito pong si The Beast Calvin Abueva, pinag-iisipan din ito dahil ito pong SMB, marami silang gustong i-trade na rin mga kabrods dito po sa iba't ibang koponan. Dahil nga nangangailangan din sila ng isa sa mga malalaki or mga talagang energetic guys mga kabrods na katulad ni Calvin Abueva. Minsan kasi ito pong SMB nagiging complacent. Yung iba dito hindi na rin masyadong kumikilos. Kumbaga puro sila kalmado ang plays, puro kay Jonmar Fajardo, puro talagang yung mga depensa nila parang nakastack up na lang, and minsan nagko-collapse mga kabrods. Kaya nga ilang years na lang mga kabrods, kaya ito pong si Chris Ross and Marshall Lassiter mawawala na rin mga kabrods dito po sa SMB. Kaya nga ito pong SMB balak talaga nilang kunin ito pong si Calvin Abueva kung pwede mangyari ito mga kabrods. So syempre 3-team trade ang mangyayari. Pero ito pong si The Beast Calvin Abueva, malakas ito mga brods kung ito ang makuha talaga ng SMB. Pero mawawala naman ang scorer na lang si CJ Perez. Pero win-win situation dahil si The Beast Calvin Abueva, kahit hindi naman scorer yan, marami siyang ibibigay ng mga stats, energy, and yes mga brods, physicality. Ikaw mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans, Calvin Abueva babagay ba sa SMB? Pero mawawala si CJ Perez. Komento mo lang po yung dyan mga brods at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. After 7 years nga pinalitan na si Justin Brownlee dito sa Barangay Nebra San Miguel dahil noong 2016 nandyan na si Justin sa Ginebra, hindi man nila napapalitan, pero dito na nga nagkaroon ng issue and si Tony Bishop na ang bagong import ng Barangay Nebra San Miguel mga brods. Pero wag kayong mag-alala dahil hindi naman din nawawala ng pag-asa na ito pong si Tony Bishop magiging import ito for the whole conference mga brods, dahil next week nga hihintayin ng management ang resulta ng drug test ni Justin Brownlee mga brods. So malay natin mga after elimination round dito nila ititest si Tony Bishop, then after ng elimination and papasok na tayo sa playoffs, dito nila ibabalik si JB or si Justin Brownlee. Dahil ayon nga rin sa mga reports, 1 month nga po ang magiging suspension ni Justin Brownlee. Kung hindi man ganun,
kalala yung kanyang magiging resulta sa drug test, mga kabrods. Pero ito pong si Tony Bishop, mga brods, malakas din naman na player ito. Hindi basta-basta ang 6'8" na ito, and mas lumakas nga siya dahil naglaro ito sa Europe, mga kabrods. Unlike kay Justin Brownlee ngayon na hindi pa masyadong nagpapakondisyon dahil nihintay nila yung resulta ng kanyang drug test. Pero syempre kapag may nabuo na samahan yung chemistry ng Ginebra kay Tony Bishop, baka hindi nila papalitan ito dahil for the whole conference siya na ang magiging import nila. And next season si Justin Brownlee ulit, mga kabrods. Pero syempre wag naman din kayo mawalan ng pag-asa kay JB dahil hindi pa naman permanenteng mawawala ito sa Barangay Ginebra San Miguel. Pansamantala lang naman, mga kabrods, dahil ginamit lang naman niya ang drug test para rin naman sa kanyang injury yun. Hindi naman para sa, syempre, sa mga negative effects or para lang sa mas lumakas siya lalo, para sa injury lang yun, mga brods. Pero itong si Tony Bishop, mga brods, isa ito sa mga hinihintay ngayon dahil napaka-exciting ng ating import conference or Commissioner's Cup dahil ang Ginebra ay, yun nga, ibang mukha na mangyayari dito. Meron silang Maverick Amisi, mas lumakas na yung Scottie Thompson, Japet Aguilar, Jamie Malonzo after ng World Cup and Asian Games. Tapos meron din silang bagong import na Tony Bishop, mga bros. Titignan din natin kung paano babalasahin ito ni Coach Tim Cone and kung paano nila i-fit ito pong si Tony Bishop sa triangle offense ni Coach Tim Cone dahil talagang humanap ang Ginebra ng ala Justin Brownlee ang laruan, mga kabrods. Dahil ito pong si Tony Bishop na dating import ng Meralco Bolts talagang malakas na player ito. Finals nga rin, talagang muntik-muntika na rin ang Ginebra dito kay Tony Bishop dahil isa ito talaga sa mga nagpapakamot ng ulo kay Coach Tim Cone. Kaya ito ang kinuha nila, mga kabrods. Malaking player, agile, mga brods. 6'8", ang hirap mo to pigilan kapag nag-init na ito sa tres. Ganda ng footwork, mabilis-bilis na player or import ito. And yun nga, isa rin ito, mga brods, yung attitude ni Tony Bishop maganda. Yan ang isa sa mga gusto or nagustuhan ng Ginebra management kay Tony Bishop. So, ikaw, mga brods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, Justin Brownlee will be back soon after nga ng resulta niya sa drug test. And syempre hoping tayo na mababa lang ang suspension ni Justin Brownlee. Imbis na 2 years, syempre pwedeng bumaba ng mga buwan, 1 month or 2 months. Pwede na yon, mga kabrods, as long as babalik si Brownlee ngayong season sa Commissioner's Cup. Dahil ang Ginebra talagang iba kapag si Justin Brownlee ang nagdadala ng Never Say Die jersey. So salamat po sa panonood, mga brods. Komento mo lang ang opinion mo dyan. Yun lang. I'm out.